Yan. Hello and welcome sa pinakaunang episode ng Electric Tito PH. Welcome mga ading. Ako si Mark or Tito Mark, and for today, itong unang episode natin, medyo may halong excitement at kaba. Uh, ito yung unang video natin, kaya ang gagawin natin ngayon, magkakandak tayo ng battery endurance test. So ang mangyayari, magkakaroon ng multiple rides, short to medium range, siguro mga not more than 10 kilometer per ride. Isang biyahe, back and forth, and then another biyahe, back and forth, and then another biyahe. So tansya ko mga tatlong biyahe gagawin ko. So starting point natin is GMA, Cavite. GMA to Carmona, tapos GMA to San Pedro, tapos isang short trip or short ride within GMA. Ang gagamitin natin is itong Honda Dax E. Fully charged na siya. Chinek na natin lahat. Battery, ilaw, busina, salamin, upuan, everything. Kaya confident tayo in terms of safety natin. At the end of the video, computein natin kung ilan yung na-travel at ano pa yung mga factor na nakaka-apekto sa buhay ng baterya, and let's see kung ilan yung natira para makita natin kung yung battery ba is parang ample ba sa maramihang biyahe and hindi lang isang back and forth lang. So tara, samahan niyo na ako mga ading. Let's go! Kanina, lumabas ako ng bahay, walang helmet and all. So syempre matik yun, aesthetic lang yung exit natin sa unang scene. Lagi tayo din, naka-helmet tayo. Kasi alam niyo naman, ang disgrasya, walang pinipiling oras, lugar, or tao. Kaya you can never be too cautious. Nakalimutan kong banggitin, yung itong ride natin is type L1B. Ang weight nito nasa 50 kilograms lang. Tapos yung top speed nito, sabi sa brochure, 45 kilometers per hour. Siyempre hindi natin ma-verify kasi una yung display nito, yung odo nito hanggang 25 lang siya. So kapag na-reach mo na yon or kapag nag-exceed ka sa 25, yung display mo naka-steady lang siya sa 25. Ayun. In terms of yung pagpapatakbo natin, yung ang gagawin ko is yung takbong pogi lang. Katulad nito, kapag medyo pababa, hindi na natin kailangan mag-accelerate or pumiga, kumbaga. Pero hindi rin naman tayo yung sobrang bagal. Siyempre yung yung sapat lang. Pasensya na kayo kasi first time. First time natin mag-vlog. Kaya yan, marami pa tayong improvement na gagawin base sa magiging kung paano magiging feedback ninyo sa episode na ito. Feel free na mag-iwan kayo ng comment. Tapos kapag nagustuhan niyo yung channel, suportahan niyo, like niyo yung video, subscribe kayo sa channel para dumami or mag-progress yung channel naman natin. Yan, yung speed natin cruising tayo mga 25, tansya ko mga 20-25 kilometers lang. Later on, mag-ano rin tayo, yung
Papakita rin tayo ng mga shots ng actual na biyahe. Hindi lang yung puro yung mukha natin. Baka magkagusto kayo bigla sa akin yan. Joke lang. Mga tito jokes. Ito ngayon yung favorite part ko sa ride na to, sa biyahe na to. Pababa siya. Kaya no need to accelerate, more on alalay sa braking. Itong particular model na gamit ko kasi hindi naman siya dinesign para sa mabilis na takbo. Takbong pogi lang, baga. Okay. So dumating na tayo sa unang location. Ang total distance travel natin is 7.3 kilometers. So, ibig sabihin, yung unang ride natin, kung balikan, 14.6. And so far, wala pang bawas sa baterya. Mamaya explain sa inyo yung baterya and yung computation natin. Pero yun nga, full bar pa rin siya. 8 bars, 7.3 kilometers. Ngayon, magpa-park tayo at mag-ano muna tayo, mag-supermarketing tayo. And then, kasama sa kwentahan ng consumption ng kuryente ng battery kasi habang naka-park to, syempre yung alarm niya naka-on. Tapos hindi kasi to desusi. Ang ginagamit natin sa pagsindi nito is yung tinatawag na NFC, yung NFC card. Kaya technically constant siyang kumakain ng kuryente. So, mamimili muna tayo ng konti and then babalik tayo dito. Bali, tapos na tayo mag-grocery. Ito yung grocery natin. Thank you, Lord. Pabalik na tayo. In addition sa weight, kanina pababa yung biyahe. So ngayon paakyat naman siya. Yung climb angle naman ang magiging is another factor. Medyo matarik. Hindi man sobrang tarik na parang pero na siya, inclined. Kaya magte-take ng rin yon. Medyo may hatak rin yun sa kuryente ng battery. So next step is ilalagay ko sa bag tapos babiyahe tayo. Yung next na scene pagdating ko na ng bahay. Na wrong mistake tayo mga ading. Naisip natin yung weight na yung timbang, di ba? Timbang ko, yung timbang ng dadali. Hindi ko naisip yung laki, yung imagine walang gulay board yung so ito yung dala ko. Plus ito. Kulang-kulang 4 kilos. Tapos, ang kicker niyan, may itlog to na babasagin. Kaya kahirapan yung biyahe. Talagang kailangan, lang, steady lang. Sana walang nabawsog. Ayun. So, mag-unload lang tayo. Tapos, tuloy tayo sa next na trip natin. Yung second trip, natignan ko na sa maps. May 10 kilometro siya. Although mas malayo, one way yun although mas malayo siya, same yung dadaanan din Pero, mas konti na lang yung load. Wala masyadong kailangan doon, yung hindi naman grocery bibiling ko doon. Mga pangkerengkeng lang ba. So far, naman, walang nabasag. so, good job tayo doon. Okay, so unload tayo, tapos diretso na tayo doon, tapos pagbalik, siguro try natin hatitin sa pangbiyahe.
So, ayun, natapos din mga ading ang ating, ah, ano ba tawag natin dun? Endurance, battery endurance test. So, i-review lang natin, earlier, ang goal natin, tatlong trips. Yung first trip was 7.3 kilometers. Second trip, 10 kilometers. Tapos yung third trip, supposedly, nasa 2.8. So sa 7.3 kilometers, ano na yun, one way pa lang distance. And then, ang naging factor, I guess, yung na nag-drive talaga sa consumption, on top ng syempre, yung usual na pagdadrive, ilaw, busina, yung ilaw, I mean yung yung signal light, brake light, 'di ba? Tapos yung DRL niya, yung daytime running light yan. On top of that, masasabi ko yung weight, ng rider, weight ko. Although ang nakapag-mitigate doon, yung nag-balance out doon kasi mostly pababa kasi yung travel. Kaya yung konsumo niya one way pa lang, parang halos wala yata nabawas na, no bar yata yung walang bar na nabawas eh. Kung tama yung recollection ko. Nung nakabalik ako dito, ang pagtingin ko sa gauge, parang 3 bars ang nabawas. Ang capacity nga pala ng battery natin, i-set natin at 8 bars. Yun yung full charge, 8 bars. So, nabawasan siya ng 3 bars. So, ang natira, 5 bars na lang. So, that is 7.3 times 2 natin. So, 14.6 kilometers na travel. Yung pababa madali kasi yung downwards kasi yun yung papunta pala doon, papunta. Yung pabalik, yun yung challenging kasi as apart from yung incline kasi siya, may nagdagdag ako kasi naggrocery ako eh. So dagdagan pa natin yung timbang ko ng mga kulang-kulang 4-5 kilograms. Kaya doon naramdaman talaga natin yung bawas. In my experience kasi, this is not my first time na mag-travel doon. Malimit 2 bars lang yung next na biyahe natin is 10 kilometers. Dito ang nabawas sa kanya, so that means balikan times 2, so 20 kilometers. Ang nabawas sa kanya is only 2 bars. 2 bars lang kasi yung kumbaga yung weight, wala namang additional load eh. Yung weight ko lang, tapos bumili ako, hindi naman siya ganun kabigat yung nadagdag siguro. Sabihin mo ng lang, mga under or around 1 kilo lang. Tapos, yung road condition, sabihin naman natin yung semi smooth, hindi siya yung matagtag. Kaya siguro yun yung tapos yung wala masyadong traffic, kaya yung driving natin smooth na smooth, I guess. Kaya 2 bars lang. So ang total na consumption natin out of 8 bars is only 5 bars. Tapos ang total na na-travel natin, so that's 14.6 plus 20, 34.6 kilometers. Mixed yun may incline, decline, tapos may load, walang load. So kumbaga parang yan yung daily drive, di ba? Masasabi na natin. Ang nakonsumo lang natin is 5 out of 8 bars. So sabihin mo ng mga 60 to 70% ng battery. Meron pang 30%. Ngayon, kung sakaling natuloy yung pagda-drive natin ng yung last ride na 2.8 kilometers, tansya ko 1 bar lang yung mababawas kasi aside from short distance lang siya, yung may heavy load, mga sabi mo 5 kilos, pero yung road condition niya kasi niya is spaltado, medyo semi-spaltado yung maganda naman yung road condition niya. Tsaka wala siyang yung incline decline. Talagang lang flat surface lang yung travel. Kaya ang ko siguro at na yun, at best na yun. Siguro max na yun yung 1 bar. Ayun.
ang isa pang ano pala, ang isa pang factor rin na nakakaapekto rin sa battery life, yung sa ride ko is yung kapag in-off mo kasi siya, hindi naman totally hindi ano, walang consumption kasi nga number one may alarm, tapos number two yung ano niya, yung start up na ano niya na, ginagamitan siya ng NFC card. So parang para siyang imagine parang Wi-Fi, parang Bluetooth, kailangan always on yun kasi kapag tinap mo yung card, nire-recognize niya. So, kumakain siya ng konting electricity. Pero yung konti na yung kasi lumalaki rin yan, di ba? Over time. Eh. Kung overnight yan, siguro mga 5%. Baka yung half of mga kalahati ng isang bar yung kakainin. I hope nakatulong to yung nagkakaroon kayo ng idea ngayon kasi isa sa mga challenges, di ba, sa mga electric vehicle is yung tinatawag nila na battery anxiety na syempre wala tayong mapag-chargean, yung compatibility ng ano, yung saksakan natin, yung mga ganong mga bagay-bagay. As long as ano naman basta siguro yung acquaintance nyo, yung familiarity nyo sa sasakyan nyo, magagamay nyo rin yan over time. Sana nagustuhan nyo yung unang vlog natin, marami pang susunod. Kindly support by clicking the like button, subscribe, share nyo to sa ano nyo, sa mga tropa. So hanggang sa susunod mga ading, maraming salamat at kita-kits sa susunod na video.